Ayan, so welcome po, welcome, good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa mga ka-mic drop natin na nanonood sa atin ngayon and ayan, good evening po sa yan sa mga nanonood sa atin Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong Pilipinas, saan mang panig ng mundo kayo. This is LM and welcome po sa ating live stream dito sa LMTV Digital. So welcome po. Shout out kay babati muna ako. Shout out kay Mix Alden. Hi po, siya unang nag-comment ngayon sa ating live stream ngayong gabi. Good evening, good evening, good evening. Mix Alden and so yun to. Nag-live tayo dahil maghatid lang tayo ng mga fresh na balita nitong mga nagdaang oras at kapapasok lang. So kapapasok lang ng balita na to. Um Ito'y galing fresh from the PMPC Star Awards for Television, 'no. So, dito po ay, kakapasok nga lang ng balita. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. So, ito nga, kakapasok lang ng balita at, nilabas na nga ng PMPC yung huling part ng list ng mga nanalo diyan sa Star Awards for Television. So, ipapakita natin 'yan. Pero bagong lahat, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin, mga kadabarkads, ka-mic drop at kapatid natin. So bubuksan lang natin buksan natin yung listahan ng mga nanalo dyan sa PMPC Star Awards for Television. Ito yung last part nung mga nanalo sa PMPC Star Awards for Television. So, pakita natin yan. Ito. Okay. Eto na. So, diyan sa huling listahan, so magugulat kayo or talagang magiging proud kayo mga ng itong mga kadabarkads natin dahil ito nga nanalo si Bossing Vic Soto bilang Best Male TV Host para sa Itbulaga. So palakpakan naman diyan. Ayan, so congratulations kay Bossing. So siya ang nanalo siya ang nanalo bilang Best Male TV Host para sa Itbulaga. Congratulations kay Bossing. So, yan, nanalo. Siyempre, bukod sa kanya, bukod kay Bossing, nanalo din si Coco Martin bilang dun sa kanyang Batang Quiapo bilang Best Drama Series at siya rin si Coco Martin din, yung Male Face of the Night. Okay? So, Best Drama Supporting Actress din dyan si Miss Janine Gutierrez para sa Lavender Fields. Si si Papa B, si Piolo Pascual para sa Pamilya Sagrado. Siyempre, nandyan din si Kim Chu para sa Linlang for Best Drama Actress. Siya po ang nanalong Best Drama Actress dyan. So, Best Male TV Host naman, Best Female TV Host naman syempre si Miss Ann Curtis para sa It's Showtime. So, palakpakan pa rin dyan. So, congratulations kay Bossing Vic Soto. Nanalo siya bilang Best Male TV Host para sa Itbulaga. Walang iba kundi Itbulaga. Congratulations, Kabarkads. Huh? Okay. Ayan, so basa lang tayo. Ayan, comment lang kayo sa ating comment section at babasahin natin 'yan mamaya. Live din tayo. Hindi lang tayo mapapanood sa Facebook, mapapanood din tayo sa YouTube channel ng LMTV Digital. So, later on mapapanood tayo yung replay nung live stream natin, itong live stream natin mapapanood to sa digital. Okay, so yan ang latest update dyan sa PMPC Star Award. So bukod dyan, syempre yung nabasa nyo na din yung partial list ng mga ibang nanalo sa
sa PMPC Star Awards. Siyempre, may mga iba pa tayong kapatid diyan na nanalo diyan sa awards night na 'yan, kagaya ito si Zion Cruz bilang Best Child Actor. Best Child Actor para sa Himala ni Nino. Basahin lang natin. Star Awards. Okay. Alright. Okay. Panalo din dyan syempre si Mark Logan. Panalo si Mark Logan dyan bilang Best Magazine Show Host para sa mga kwentong Mark Logan. Top 5 mga kwentong Mark Logan. Best reality show, best comedy actor si Kuya Dick, si Roderick Paulati para sa The First Family. Yung kanina binalita natin, best primetime TV series, FPJ's Batang Quiapo. Ayun, best child performer, Zion Cruz for Himala ni Nino. Best new male TV personality, yung kakambal ni Atasha, si Andres Mulak para sa The First Family. Lifetime Achievement Award. Ito, meron tayong Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award para kay Mr. Julius Babaw. Nakuha din ni Kim Pao. Ito sa mga Kim Pao, magingay tayong lahat. Magingay kayong lahat mga Kim Pao fans, lalo na shoutout kay Ders TV. Paborito, matutuwa siya dito. So Herman nakuha ng Kim Pao, Kim Chu at saka si Paulo Abelino yung Herman Moreno Power Tandem Award. Best reality show host, syempre best reality show host, nandiyan si Bianca Gonzalez, Robby Domingo, Kim Chu, Meli Cantiveros, Enchong D at Alexa Ilacad for PBB Gen 11. Yan ay pinalabas sa TV5. So congratulations at bukod sa achievement or bukod sa mga awards na natanggap ng ating mga kapatid diyan sa TV5, ginulat din tayo ng mga singing queens sa nung awards night dahil sila yung isa sa mga nag-perform diyan sa PMPC Star Awards at magugulat kayo dahil yung PMPC Star Awards kasi ay ginanap sa ABS-CBN Dolphy Theater at eventually nandun ang singing queens, sila yung napiling mag-perform doon sa awards night na yon at sa makatuwid nakatungtong sila sa bakuran ng ABS-CBN for the very first time. So nakaka-proud doon. Actually ako naging proud ako dahil singing queens Itbulaga tapos nakatungtong sila sa bakuran ng ABS-CBN. Hindi ba amazing 'yun, di ba? Di ba nakakatuwa? Nakakatuwang tingnan, sarap tingnan, ang sarap ng pakiramdam na ng ating mga kadabarkads na yung mga kadabarkads natin ay nakakatungtong ulit sa bakuran ng ABS-CBN. At itong mga singing queens ay rumampa diyan nagkaroon sila ng chance na rumampa diyan sa mismong hallway ng ABS-CBN Broadcasting Center. At makikita nyo dyan, meron yan video, TikTok video na lumarampa sila dyan sa hallway ng ABS-CBN. At ayun, ang gaganda talaga nila dyan, naka-black dress sila. Ang pinaka-kumikinang dyan yung kay Sam, yung ating ating STIer na singing queen. Actually parehas kaming taga STI, alma mater ko 'yan. So, 'yan ang isa sa mga paborito ko diyan sa mga singing queens. So, 'yan, congratulations sa mga singing queens. So, 'yan nag-perform sila. So, nag-perform sila diyan sa PMPC Star Awards at meron silang performance din kasama si Jed Madela, no? Si Jed Madela ay
alam naman natin na regular yan sa ASAP. So, nakaka-proud, sobrang nakaka-proud ay yung imagine mo yung mga kapamilya artist, kapamilya singer ay pumapalakpak din, yung ibang artista sa ibang network ay pumapalakpak dito sa mga singing queens nung nag-start na silang kumanta. So nakaka-proud. Congratulations sa mga singing queens. So yan nung last year matatandaan yun, last year nag-perform din sila sa Gabay Guro na inorganize ni Sir MVP. Ngayon naman dito naman sila ngayon sa Star Awards sa bakuran ng ABS-CBN, no. So nakaka-proud. Congratulations. Yan. So shout out muna. So kung magbasa muna ako ng comments. Basa muna ako ng comments. Hello paring LM, shout out kay Luis Ortesa. Shout out. Shout out kay Luis Ortesa. Yes. Oo. Yun sa mga hindi pa sa mga ngayon pa lang nakatutok, sa mga ngayon pa lang nakapanood, in-announce natin kanina na nanalong Best Male TV Actor or sorry, nanalong Best Male TV Host si Bossing Vic Soto para sa Itbulaga. Congratulations. At mamaya magpa-publish ako ng balita dyan sa ating website lmtvdigital.com. Mababasa nyo yun sa ating website lmtvdigital.com. Nanood ako ng world premiere ng Slay at katapat niyan ay Saving Grace. Okay. So titingnan natin yung ano na yan, no? Kampisa pa lang pala ng Slay. Yan yung pumalit sa Ilonggo Girl dun sa Channel 7. So titingnan natin kung sino ang mananalo diyan sa time slot na yan. Diyan sa ano, sino diyan sa ano ang mananalo, no? Sino ang mas panonoorin ng mga tao? Sige, mag-comment lang kayo at babasahin ko 'yan mamaya. Okay, wait lang, anin ko lang yung ano, aking picture. Ayan, alisin natin 'to. Wait. Ayan, mali. Okay. Hindi kasi yan yun eh. Speaker view. Okay. Speaker view tayo. Okay. Speaker view. Ito. Hindi natin matanggal eh. So, anong update sa Duterte sa Netherlands? Okay. So, wait lang. Tatanggalin lang natin tong ano. Tanggalin lang natin to. Hindi natin matanggal eh. Okay, so regarding dyan sa Netherlands pala, no, right now, si Duterte ay nangangamusta. Nangangamusta actually dito sa Pilipinas at sabi niya gusto raw niyang umuwi. Yun yung balita na nakalap namin based sa Frontline, sa 24 Oras, sa TV Patrol. Yun yung binabalita ngayon na parang ang sabi ni BP Sara na gusto nang umuwi ni FPRRD dito sa Pilipinas. At kung ano man daw mangyari sa kanya, pinapasa Diyos na lang daw niya, sabi daw ni FPRD. Yan ang sinabi ni FPRRD. No? Doon sa nung kausap daw niya yung kanyang anak na si BP Sara. So na yun nakikibalita lang naman tayo. Nakikibalita lang tayo sa nangyayari sa politika pero hindi tayo masyadong nagsasalita about diyan kasi alam mo na alam niyo na may mga nanonood din sa atin. Actually, may nanonood sa atin na mga Duterte, meron din nanonood sa atin na mga Marcos. So hindi natin tinatry pa rin nating maging neutral hangga't maaari, no? At tinatry natin hangga't maaari wala tayong sasabihing hindi maganda about diyan sa issue na 'yan. Ang point ko lang, ang pinupunto ko lang, ang gusto ko sana mangyari kung may pagkakasala, di parusahan. Pag walang pagkakasala, di palayain na, pauwiin na.
Gano'n lang, 'yun lang naman ang sa atin, 'yun lang naman ang sa atin, 'no? Wala tayong against, wala rin naman tayong pabor talaga, pero ang inaano lang, ang concern lang natin siguro kay FPRRD yung health niya kasi nga 80 years old na rin siya at, mahina na rin kasi yung, mahina na rin kasi siya kasi matanda na. Yun lang naman yung concern natin at, siyempre, dahil nga concerned tayo sa mga senior citizen, dahil nga ako'y concerned lagi sa mga senior citizen at malapit sa akin yung mga senior citizen, ay, yun talaga yung concern ko. Kung yun yung concern ko kay Duterte, kung may concern man ako kay Duterte, yun yung health niya dahil matanda na siya at, kailangan niyang uminom ng gamot. Meron din kasi akong magulang na umiinom din ng gamot, na nagme-maintenance din at kailangan laging regular na umiinom ng gamot. So, nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman ni FPRRD regarding sa health, 'yan ang concern natin. So, hopefully mabigyan siya ng sapat na medical attention habang nandun siya sa Netherlands at kung talagang wala naman talaga siya pagkakasala, eh, palayain, eh, pauwiin na dito sa Pilipinas para maalagaan siya man lang ng mga anak niya, 'no? At, para na rin sa, ikalulubag ng loob ng mga supporters niya. Para naman hindi laging ganito 'no, nag-aaway-away na yung Pilipino, Pinoy kapwa Pinoy, Pilipino kapwa Pilipino, nagbabangayan, nag, nag ano yun, alam mo yun, nagmumurahan na, nag-aaway-away na tayo dahil lang sa ganitong issue, dahil lang naman sa ganitong issue. Sabi ko nga dun sa pinost kong video, hindi dapat tayo pinaghahati-hati ng dahil lang sa isang pagsuporta sa isang tao ay nagkakahati-hati na tayong mga Pilipino. Hindi dapat gano'n. Sana, 'wag sanang gano'n. Dapat, magkaisa pa rin tayo bilang Pilipino kasi isang bansa, isang lahi lang naman tayo, isang Pilipino pa rin tayo. Pare-pareho tayong nagtatrabaho, pare-pareho tayong, nagsusumikap sa buhay. 'Di dapat tayo pinaghihiwalay ng isang tao lang dahil lang sa pagsuporta, simpatya lang ng isang tao, 'no? So, sana ma-resolve na 'tong issue na 'to at para wala ng, kung ano-anong ginagawa, may narinig pa ako destabilization, EDSA. Wag sanang gano'n, wag sana tayong gano'n 'no. Tapos may mga nagfe-fake news pa, 'di ba? Fake news kagaya nito, kagaya nung nakaraan, 'di ba may nahuli na ng NBI na name-make news dahil lang sa galit niya kay PBBM. Sana wag na nating hintayin pa na mangyari sa atin yung gano'ng klase ng eksena na sa bahay nananahimik tapos huhulihin ka ng NBI dahil lang sa isang fake news na ginawa mo. 'Wag sanang gano'n. Sana hindi na maulit sa ibang tao 'yun. Sana hindi na maulit sa iba, lalo na sa mga vloggers natin 'no. Mag-vlog kayo ng maayos, mag-content kayo ng maayos. Kung hindi niyo kayang panindigan yung sinasabi ninyo, better 'wag ka na magsalita. 'Wag ka ng kahit loyalista ka pa or isa kang DDS or ano ka naman, kung at saan ka man kumakampi, may have to keep it yourself na lang or may have to, be careful na lang sa mga sinasabi mo lalo na kung vlogger ka. Mag-content ka ng maayos, kung hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mo, 'wag ka ng magpakalat ng fake news. Kung alam mong fake news, 'wag mo lang i-share. 'Wag mo lang i-share at baka madamay ka pa, 'no? So gano'n lang, 'yun lang naman ang sa akin. Kagaya nito, kagaya nitong isa pang topic na isa pang topic na ayan, i-di-discuss natin. So recently naglabas dito ng isang pahayag itong sabi daw ni VP Sara na maaari daw mangyari daw kay FPRRD yung nangyari kay Ninoy.
Oh, kita mo 'yan, tingnan mo 'yan. Ah, sabi daw niya sabi daw niya ay maaari daw mangyari kay Ninoy yung nangyari kay FPRRD. Okay, basahin natin 'yan. Hindi natin mabuksan, eh. Ayan. Ay hindi yan. Okay, so meron kasing nag-post dito. May nag-post kasi na ah, ano daw yung watawat kasi ng Pilipinas ay nilagyan ng ano, mukha ng agila. Nakita mo 'yan? Nakita mo yung mga ugali ng mga 'yan? Pati yung watawat natin gustong babuyin. O bawal bawal yun, eh, bawal daw yung gano'n, bawal pala yung gano'n sabi ng National Historical Commission. Wait lang, basahin na anuhin natin, buksan natin. Uh-huh. Ito. Ito. Ginagawa kasi nilang toxic yung ano, yung issue, eh. Hindi natin ma-upload. Pero ang nangyari kasi diyan, nag-upload sila ng isang video. Nag-upload sila ng isang picture kung saan yung ano mo yun, yung watawat ng Pilipinas, nilagyan nila ng ano, ng mukha ng agila sa harapan. Which is bawal pala yun according to the National Historical Commission itself. Sabi daw nila bawal daw babuyin yung ganung klase ng yung ganun yung watawat natin, hindi pwedeng lagyan ng kung ano-anong ano, kung ano-anong mukha. Tapos gagawin mong watawat, alam mo yon. Ito siya. So, buksan natin, Nag-e-error, hindi ko ma-upload, eh. Ayaw ma-upload kasi nito, eh. So yun nga, yung bawal daw yon, yung watawat na yon, bawal. Ito pakita ko sa inyo, Wait lang, hindi natin kasi mabuksan, eh. Gusto ko pakita ko sana sa inyo kaso kasi naglolo ko tong ano natin, StreamYard natin. Oh, ay makisama. Ayan. So, sabi daw sa ano, according kasi sa National Historical Commission, bawal po yung sa English, sabi niya, to add any word, figure, or mark, picture, or design, drawings, or advertisement, or imprint, or any nature of the or imprint of any nature on the national flag. Yan po ay base po sa IRR of RA 8491 or Section 39 na nagsasabi na bawal po lagyan ng muka ng kahit anong, bawal babuyin po yung watawat ng Pilipinas. Ang ginawa nila, nilagyan nila ng muka ng agila, green na agila po, no? Sa harapan, tapos nakalagay dito, bring him home. Tapos ginawa nilang watawat yung ano, ginawa nilang watawat mismo yung ano na yun, yung drawing na yun. Tapos may flag ng Pilipinas. So, sabi nga ni Mix Alden, bawal daw. Bawal talaga, eh. Bawal yun, eh. It's ano siya, operation of the law talaga, violation talaga siya. So, itong mga DDS na to, ito ay pakana ng mga DDS at parang hindi na nila, parang nagiging outlaw na sila, yung ibang mga DDS ay nagiging outlaw na at wala na silang pakialam sa kung ano man batas ang maiano nila, anong batas ang mabangga nila, wala na silang pakialam.
basta maipaglaban lang nila si Duterte. Tama ba 'yun? Alam namin nakikisimpatya kayo kay Duterte, pero tama ba 'tong ginagawa ninyo na nang-aano na kayo, ginagamit niyo sinisira niyo yung flag ng Pilipinas para lang ipahayag yung damdamin ninyo. Tapos magsasalita kayo na oppression of freedom expression daw, freedom of expression kuno, freedom of expression. Tapos parang hindi raw sinunod yung batas, pero sila mismo hindi sumusunod sa batas, no? Yan, no, sabi dito, nagpaalala ang National Historical Commission of the Philippines na pinagbabawal ang paglalagay ng marka, disenyo, salita o larawan o drawing o anumang imprint sa watawat ng Pilipinas aninsunod sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ang sabi ng NHC, ang watawat ng Pilipinas ay simbolo ng pagka-Pilipino at ng ating bansa. Kaya naman, bigyan natin ito ng mataas na respeto. Oh, sabi ng NHCP. Yan, shoutout, ayan, sabi ni Mix Alden, ayan, bawal talaga po yan, Sir LM, parang binaboy nila yung nag-create ng flag na yan, since si Emilio Aguinaldo, yan na mismo, ang official na flag, walang bago, walang nadagdagan, walang nabawasan, walang nadagdagan, tama. Ang problema naman kasi dito sa mga to, parang si Emilio Aguinaldo ginagawang masama ding tao. O sinasabi daw nila si Emilio Aguinaldo daw traitor. Traitor daw sabi ng ibang netizens dahil daw siya yung nagpa nagpabitay kay Andres Bonifacio at siya rin yung nag-utos na iligpit si General Luna. So, ang tawag daw sa kanila, sabi nung bang netizens na basta na lang nagko-comment na sabi traitor daw, tapos ngayon ito yung kaya nga siguro dahil nga kaya nga nila binababoy yung watawat ng Philippines dahil gawa daw ni Emilio Aguinaldo yung watawat. Oh. Tama ba naman yun? Tama ba naman yung ginagawa nila? Kahit ano pa sabihin nila na parang nagagalit sila. Alam ko nagagalit kayo dahil dinala sa ICC si Duterte, pero nakikisimpatya kayo. Kahit kami na kahit hindi kami supporter talaga ni Duterte, pero dati kaming sumusuporta sa gobyerno ni Duterte nung time niya, pero ano naman kami, at least kami, nag-aano ka rin, I mean, concerned pa rin naman kami sa health niya. Pero itong ginagawa nyo mga DDS, tama ba itong ginagawa nyo? Sinisira nyo yung watawat ng Pilipinas. Hindi na tama to. Hindi nakakalimutan nyo na may batas na umiiral pagdating sa mga ganito. So, galang natin yung watawat ng Pilipinas, hindi yung ganyan, no? Action dapat ng Senate o ng House of Representatives. So sana kung sino man yung gumawa nitong itong kalokohang ito, sana ipatawag ng Senado to kasi mali itong ginagawa nila. Mali talaga itong ginagawa nila. Pro-China talaga yan, Sir LM. Oo nga, yan. Yan ang sinasabi ko kasi pro-China daw yan. Pro-China kasi yung yung ibang DDS parang pabor pa sila na sakupin tayo ng China eh. Yeah. If sa DDS yan, freedom of expression, di na dapat pa yan sobra-sobra na nga po. Sobra-sobra na yung freedom of expression kasi yung nangyayari. Sa sobrang freedom ninyo, no? Sa sobrang freedom ng mga DDS, nakakalimutan na nila na may batas pa ring umiiral. Nakakalimutan nila na Pilipino pa rin sila. Na Pilipino sila na merong umiiral na batas ang Pilipinas na kung saan sila nakatira, no? Tama kasi niya pro-China mga DDS, o nga, tama. O yan, itag mo si Jake Magnus, yan si Tamski, si Tita Missy, Batang Maynila. Kasi hindi talaga tama yung ginagawa nilang
Sobra-sobra na eh, freedom of expression. Sabi ni Mocha, freedom of expression daw. Oh, freedom of expression, sumusobra na. Eh, pakita natin, try natin kung ma-upload natin yan, ha. O, ayan, yan, yan, yung sinasabi ko sa inyong watawat, o, ayan. Okay. Yung watawat na binaboy. So, tingnan yung mabuti kung tingnan nyo kung anong ginawa nila dyan sa watawat natin. O, ginawa nila ng watawat mismo, tapos may mukha ng agila. Tama ba naman yun? Oh, sana mapansin 'to ng Senado at tawagin sana yung mga nag-create niyan. Ipatawag sana yung mga nag-create niyan para maparusahan. Oh. Tapos masigurado na naman 'yun, mag-aangal na naman 'yan, sasabihin martial law na, martial law, martial law. Oh. Sasabihin na naman RIP dead patay na daw ang freedom of expression. Tubol nyo. Tumigil ka, lalo ka na Mocha Uson, tumigil ka na. Tumigil ka sa sinasabi mong kasi sobra-sobra na nga yung freedom of expression ninyo eh. Minsan kasi tandaan nyo, ang sumusobra ay masama. Lahat ng sobra ay masama. Mm-mm. Sabi ni Mix Alden, loka-loka yan si Mocha. Yan ang hirap kasi yan ang hirap kasi sa atin eh. Oh. Oh, ito pang isa pang balita. Oh, ito pang isa pang balita. Kamakailan lang naglabas ng pahayag to si BP Sara na maaaring mangyari din daw kay PRRD yung sinapit ni Ninoy Aquino. So, sa madaling sabi, naglabas diyan ng statement yung mismong kampo ng Mang Aquino at itinama nila yung sinabi ni BP. No? At mabilis mag-react ng mga Aquino. No? Wait lang ba? Buksan natin yan. Buksan natin yung mga ano na yan. Di natin ma-open eh. Pahirap sa atin eh. Okay, so dito Duterte, the next Ninoy Aquino, I don't think so. I don't think so. Yan ay delulu lang siguro. Delulu lang ni BP Sara para sa akin. O tama po kayo o sabi ni Mix Alden, tama po kayo sila MJ Kiambao at Crisette Chu iyak sa Tricom o yung gumawa nung flag ng Pilipinas na may agila sa mukha, siguradong ano din 'yan. Siguradong hinahanap na rin 'yan ng NBI kasi syempre may violation 'yan eh. May violation talaga 'yan. Sabi masarap daw yung cookie ni Boca. Loko-loko ka Mix Alden. O sabi daw ni Mix Alden, baka Hitler. O, Hitler daw sabi ni Alden. Okay, kayo nagsabi niya na. Wait lang sandali. Bubuksan natin yung isa pa nating balita dito, no. So nga pala, bago ako magpatuloy, guys, yung i-inform ko sa inyo yung ating yung website natin is already up. So kung gusto niyo ng mga fresh na balita, punta lang kayo sa www.lmtvdigital.com. So right now, sa iba pang mga balita, ito yung trending ngayon na sabi ni BP Sara daw ay pwede daw maging next Ninoy Aquino si FPRRD pag-uwi niya dito sa Pilipinas. So alam niyo naman yung nangyari kay former Senator Ninoy Aquino na niligpit siya nung pagbaba niya sa airport, no? MIA, Manila Airport pa dati ang tawag. So the reason why nga NAIA yung tawag ngayon sa Manila Airport is because of Ninoy Aquino. So ngayon,
nagpayag dito si VP Sara na yung daw sinapit ni Ninoy Aquino maaaring mangyari daw kay FPRRD since gusto nang umuwi din ni Duterte dito sa Pilipinas. So nagpahayag diyan, nag-react diyan ang pamilyang Aquino tungkol sa pahayag ni VP. At saka kung saan sinabi nila na maaring matulad kasi nga sabi nga na kung saan sinabi daw ni VP Sara na maaring daw matulad kay Ninoy si Duterte. Ito yung sinabi nila, no. So kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Ayon yan sa statement mula sa mismong pamilya Aquino. At hindi daw tama na inahalin tulad or kino-compare ang sitwasyon ni FPRRD sa sa sinapit ni Ninoy, no? Alam naman natin na si Ninoy ay minsan nakulong, tinanggalan ng karapatang politika at kalaunan iniligpit dun sa mismong airport, no? Dahil yun nga yung dahil nga meron siyang kaso, kaso na hinaharap. Pero naging kind pa rin sa kanya ang mga Marcos at pinagamot pa rin siya at knowing na meron din siyang sakit kasi. Meron din kasi siyang karamdaman noon that time. Pinagamot siya ang alam ko based sa pelikula based dun sa pelikula na napanood ko na pinagamot pinagamot siya ng First Lady nung time na yon, no? At hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung nagiging mystery pa rin hanggang ngayon kung sino yung mastermind sa likod ng pagligpit sa kanya. Samantala itong kinakaharap naman ni FPRRD ay malinaw na crimes against humanity according sa ICC. So iba-iba talaga yung sitwasyon ni Ninoy kay FPRRD at naniniwala po ako doon. No? Sabi ni Luis Ortesa, di ba namatay si Ninoy dyan noong August 21, 1983? Correct, tama. Sige, tag nyo si 31 Million Movement at saka si Unofficial PBBM News. Mga kaibigan natin yan. So, sa tanong ngayon, ang tanong ngayon, makatarungan ba yung pagkakumpara? Tama ba yung pagkukumpara na yun? Kasi iba yung historical context eh. No? Si Ninoy kasi, malinaw na isa siya sa mukha ng oposisyon na naging victim ng sinasabing dictatorship daw. Si Duterte naman ay naging dating presidente na kinakaharap ang investigation sa ICC due to crimes with humanity. Crimes against humanity, no? So mga ka-mic drop, ito gusto ko lang marinig yung mga opinion niyo muna. Sabi nga ni Mix Alden, ang daming evidence din mula kay Trillanes at Congressman Abante, pati rin kay Congressman Alejano, di ba? Malinaw na hindi nila nakuha yung hustisyang hinahanap nila dito sa mga court. Tinry nila, actually based sa interview ni Trillanes at ni Alejano, nung in-interview sila ng Models of Manila ni Kuya Mark, na wala namang wala silang napala dito nung time na si Duterte yung presidente kasi nga hindi gumagana daw yung batas natin kay Duterte. Pero sa ibang tao gumagana. So wala silang choice kung paano nila isusumbong nito kundi sa ICC. Yun yung base sa interview nila.
So, ngayon ngang wala na sa puwesto si ano, wala na sa puwesto si Duterte, 'no, ah, I don't know, siguro kasi dahil na-i-file yung kaso na yun dahil, na-i-file na kasi yung kaso na yun kasi nung time na nakaupo pa siya sa puwesto, nung mayor pa siya, nung naging presidente pa siya. So, parang naubusan sila ng choice nun kung saan sila magsusumbong kaya napunta sila sa ICC. Ngayon, ah, yun wala na siya sa puwesto, tutuusin puwede naman siyang litisin dito kaya lang it's too late na kasi na-i-file na, at hinahanap na rin siya ng ICC so wala, hindi kahit pa sabihin natin na puwede na siyang litisin dito, wala na, it's too late na kasi nandun na siya, dinala na siya dun, eh. Oh, so anong gagawin natin diyan, 'di ba? So, since nandun na siya sa Netherlands, wala na tayong magagawa kasi, since nandun na siya, wala na siyang jurisdiction, wala ng jurisdiction ng Pilipinas sa kanya dito kasi wala na siya dito sa Pilipinas. So, hahayaan na lang talagang hahayaan na lang natin 'tong ano, wala tayong choice kundi, gawin ng ICC yung kanilang trabaho. But, where are you ICC coming, ICC good? Si Bato. Napanood niyo yung video na yun? Yung shinare ko? Actually, hindi ko video yun, baka magalit kayo. Oh, yung ano na siya, yung sumayaw siya, ice cream yummy. Tapos nilagyan ng ICC ka. Tawa ko ng tawa nun, sabi ko. Kasi naman yung tapak-tapang niya. Sabi niya dati sa interview niya, go ahead. I'm willing to, sabi naman niya gusto raw, sasama din daw siya kay Duterte kung mahuli man siya, sabi niya. Pero tingnan mo naman, no, parang nagbago yung ihip ng hangin, bigla siyang nagbago ng statement. Si Robin ingay sa Netherlands. Oo nga ang ingay niya. Grabe, parang hindi talaga siya pwedeng maging senador. Alam mo yon yung imbes na gumagawa siya ng batas dito, natupag niya yung kung ano-anong bagay dun sa na hindi naman dapat, 'di ba? Hindi na dapat siya nakikialam dun. Dapat ang pakialaman niya yung kung anong magandang batas na pwedeng gawin dito sa Pilipinas. Hindi na dapat siya makisali, 'di ba? Hindi na dapat siya makialam dun. Gumawa na lang siya ng batas na makakatulong sa Pilipinas. Mm. Yun lang naman sa akin. Yun lang naman sa akin. Yun lang. Basta ang concern ko lang kay Duterte yung health niya. Habang nandun siya, sana bibigyan siya ng medical attention doon. Sabi nga daw ni Duterte, para daw hotel, para daw siyang nasa hotel. O, ibig sabihin okay pa siya, okay naman siya. Kaya lang syempre, na-homesick yung tao. Na-homesick. Hindi na maalis yun sa ating mga Pilipino na na-homesick tayo. Lalo na ganyan, hanggang September pa daw siya doon. Yung second trial niya sa September pa. No, talagang lalo siya ma-homesick doon. Tayo pa nga lang 1 buwan pa lang na-homesick na tayo eh. So paano pa kaya siya or yung mga OFW natin na homesick 2 taon, 2 taon sa abroad. Oh, 'di ba? Siya homesick mga 6 na buwan pa lang mga 1 buwan pa lang homesick na tayo eh. Gusto na nating umuwi agad eh. Oh. Ganun talaga, hindi na maiiwasan sa Pilipino yun. Pilipino rin naman si Duterte. So, yun. Hindi maiiwasan, hindi yun mawawala sa kanya bilang Pilipino. So, hopefully sana ma-resolve to, yun sana ano siya. Kung wala man siyang kasalanan, di pakawalan. Kung may pagkakasala, di parusahan. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Ngayon, tayo mga supporter, kung supporter ka man, kung maka-Marcos ka man o Duterte ka, tuloy mo lang yung buhay mo, magtrabaho ka kasi si Duterte maraming abogado yan, maraming pera yan. Maraming pa rin pera yan kahit nakakulong yan, maraming pa rin pera yan. Kaya niya mag-hire ng 10 abogado para magtanggol, para
ipagtanggol yung sarili niya. Pero tayong mga Pilipino, ang atupagin natin, tayo namubuhay tayo sa regular minimum wage, yung minimum salary, sapat lang para magpakain tayo ng pamilya, mapakain natin yung pamilya natin, magbayad tayo ng mga bills, yung mga bills araw-araw, bills natin buwan-buwan. Yun dapat yung inaatupag natin, no? So, wag natin isisi lahat sa gobyerno yung mga nangyayari sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang tandaan nyo, ang walang ibang hahawak ng kinabukasan mo kundi ikaw. Kung naging mahirap ka nung bata ka, kung mahirap ka ngayon, kasalanan mo, kung mahirap ka hanggang pagtanda mo, kasalanan mo pa rin. Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw. So, dapat hindi dapat tayo alam mo yun, hindi dapat tayo pinaghahati-hati dahil lang sa suporta natin sa isang tao. Okay? Tama po kayo. Tama po kayo si Roque reject sa legal team ni Duterte. Wala naman talaga siyang karapatan sumali sa legal team. Dahil unang-una, mayroon siyang sabit din. Meron siyang sabit meron din siyang sabit dito. Kailangan niyang harapin kung ano man yung dapat niyang harapin dito. Wag niyang itago. Wag siyang magtago sa batas. Diba? Mahirap kasi sa kanya pine-present niya yung sarili niya. Pero pine-present niya yung sarili niya, pero siya mismo meron din siyang pananagutan sa batas dito sa Pilipinas. Magpakita muna siya dito. Harapin niya yung dapat niyang harapin. Hindi yung nagtatago siya tapos magpapakita siya nandun na siya sa Netherlands para magpresenta na abogado ni Duterte, tagapagtanggol ni Duterte. Nakakatawa, 'di ba? Yun lang masasabi ko doon. Yun lang, wala nang masyadong sasabihin. Yan. Wala akong masyadong sasabihin tungkol diyan sa bagay na 'yan. Basta kung may pananagutan, edi harapin niyo. Yun. Ayan, so basa muna ako ng comment. May bagong movie from Warner Brothers, Harry Roque and the Prisoner of Netherlands. Bring Roque home, sabi ni Basta andito ako. Andito rin si galit ako si Hawksers. Galit ako si Hawksers. Si Jan. Galit ako si Hawksers. Baka magalit na naman magalit na naman tatay mo tagal ko nagsasalita tungkol sa bagay na to eh. Tatry natin maging neutral. Kaya kahit neutral tayo, nagagalit po ako sa fake news. Galit po ako sa fake news. Ayoko ng fake news talaga na nagagalit po ako dyan. Ayoko talaga. Tingnan nyo si Procnoy na naman, nahilig magpakalat ng fake news. Lumabas yung totoo, lumabas yung post ni Ito, basahin ko yung post ni Basahin ko yung post ni Jeff Oligar. Si Jeff Oligar, kaibigan natin si Jeff Oligar, no? Sabi daw sa post niya, akala daw niya nire-refer niya si Procnoy. Sabi niya akala niya serbisyong totoo daw. Gusto niya serbisyong totoo pero serbisyong suspended daw yung gusto ni ni Procnoy. Sabi pala kasi nga nagpino-promote pala niya yung SMNI, di ba? Hindi ako nagkamali, di ba? Duta ito si Procnoy. Binalik na kita dun sa OLMPH kasi 2 year ko dun nawala si okay. Mamaya. Patawag na si Procnoy sa Tricom. Isa pa yan. Dapat ipatawag sa Tricom yan si Procnoy kasi 2023 pa yung nagpapakalat ng fake news, ay tumigil yan eh. Hindi ko alam kung nasa katinuan pa yan si Procnoy. Palitan na ko na lang ang account. Bongo yung tatay.
Bongo ang tatay ni Kitty. Goku Comics Alden, Haritok. 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 Sunod naman, Hariroke in the Chamber of Isis. Loko-loko kayo, Bring Dolphin home, sabi. Ay, minamarde. Inaano nyo talaga, kawawa nyo si Hariroke, grabe naman. pero gusto ko talaga ipatawag ng Quadcom si Procnoy kasi nung ano pa yan nung 2023 pa yung nagpapakalat ng fake news eh. Mula pa nung issue ng Itbulagan at saka ng TBJ nagpapakalat na ng fake news yan eh. Supporter ni Halosos kasi yan eh. Kupal na yan eh. Ano ipatawag yan? Papaano ko talaga yan? Bring best Philippines home dapat. Walang patutunguhan ng fake news, guys. Tigilan nyo na yan. Ano nangyari kay paring Procnoy? Mukhang pina-shutdown na eh. Pina-shutdown na ba? Na-shutdown na ba? Pinapa-shutdown na ba yung page niya? Abay, matutuwa. Akong pinakaunang matutuwa kapag nag-shutdown yung Facebook page. Tanong Lods, kasi sabi ni Eko yung bigote ni Andoy parang panot. Grabe kayo Uy, grabe kayo nagsabi niya. Hindi ako nagsabi niyan. Uy, shoutout kay Angela de los Santos. Bakit yung isang channel dyan hindi naman na-connected sa isang male TV host pero puro pa rin promote sila doon, itago natin sa pangalang W at ATV? Ano yun? Connected sa isang male TV host. Puro pa rin promote sila doon na itago natin. Anong ano yan? Anong channel yan? Di ba si ano yan? Okay. Si ano ba yan? Will to Win ba yan? Si ACTV ba yan? Angela de los Santos. Hindi ko alam. Kasi pag hindi na related doon sa title ng page na pinopromote mo, siguro dapat palitan mo na yung title ng page mo. Tingnan mo si Ted. Tingnan mo si Angelo Bonsa. Yung kanyang title, 'di ba? Yung title ng page niya, Tape Everyday Dependog, 'di ba? Tapos eventually nagpo-promote na siya ng kung ano-ano about sinisiraan na niya yung Itbulaga, sinisiraan na niya yung TBJ, no? Nung nawala na yung kanyang tanang pinasara, kung ano sinasabi na niya against TBJ. Pero Tape Everyday Dependog yan. Tapos malaman ko na pinopromote na rin niya yung Showtime. So wala nang sense yung kanyang page, no? Wala na yung anong page niya. So tingnan mo, nasaan na si Angelo ngayon? Wala na, namahinga na. Namahinga na siya. Nag-shutdown na rin eh. Parang logo yung Red Ribbon. Red Ribbon daw, Red Ribbon. Actually, meron din akong may ginawa din akong ganyan. Red Ribbon din. Pero LMTV Digital lang nakalagay. Alam mo na yun, LM nagpapalabas ng illegal yun channel na yun sa regional stations nila senatorial aspirant. Okay. Okay. Nag-gets ko na. Okay, gets ko na. Okay. Gets ko na yung sinasabi mo. Si W at si ATV, oo. Si Paulo Contes nasa MBR na. Oo, sa Batang Riles, oo. Okay naman yun. Actor naman siya eh. Actor naman talaga siya. At forte naman niya ang action tsaka drama. Pero yung pagiging noontime show host, hindi talaga bagay sa kanya. Men. Si Best Philippines parang si Mr. Real Talker. Real Talker ba? Yun? Baka Mr. Fake News Peddler yun. Asa na si Ted? Wala na, namahingal na. Baka busy na sa trabaho. Nagtrabaho na lang, wala na siyang kinikita eh. Naalala ko yung sinabi niya, no? Recommendable daw, sabi niya recommendable daw yung page niya.
Nasaan na siya ngayon, wala na siyang maibalita. Wala na siyang maibalita eh. Wala nang tape eh. Isang senatorial aspirant dyan nagawa pang mag-live kanina. Eh, ay, napanood ko yung commercial break niya, yung kanyang ad. Ang ginawa lang niya, wala siyang pinakitang batas doon. Ginawa lang niya, pinasuot lang niya ng jacket yung matanda. Tapos binigyan niya ng damit yung bata or pagkain yung bata. Parang for my impression, parang mamimigay lang siya ng ayuda. Pero hindi siya gagawa ng batas. May bago ng TED, itong Tridor in short. Si Andoy Chacha next TED. Ako, ewan ko sa kanya. Yan ba ang nagbibilang ng butas ng upuan? Angela, nagpalit na ako. Oy, si Rainkel Yuson. Ay, si galit si Hoxer to. Si Hoxer to. Hello, Angela. Si Angela, ayan. Hanggang ngayon, penguin pa rin ang profile picture niya. Yung pangako mo sa amin ni Trending Central, hindi pa rin namin nakakalimutan. Siya nga pala. Sa March 27, merong good news sa atin si Trending Central. At may good news sa atin si Trending Central sa March 27 dahil hindi natin surprise yun, basta surprise. At nag-usap kami ni RM ng Trending Central at pinauna na niya sabihin sa akin, basta abangan nyo sa March 27. Matutuwa kayo. Yung profile picture ni Procnoy TV static. Lagi naman ganyan yan. Maggi-guest tayo sa Trending Central after Holy Week. Tayo. Nasa Trending Central ulit tayo after Holy Week. Magkasama kami ni Jeff at saka ni RM. So, abangan nyo yung sa Lenten Special, no? Bibigyan na naman tayo ng Itbulaga ng isa na namang magabagdamdaming Lenten Special. Pero sana kasama si Amber. Gusto ko pa rin kasama si Amber sa Lenten Special. Ayun. Sana isali siya kahit hindi siya kasali sa bunutan, sana isama pa rin siya sa Lenten Special. Pwedeng maging anak kasi siya ng isa sa mga karakter doon, isa sa mga Dabarkads natin doon nagaganap na kung sino mang karakter. Baka pwede siya maging anak or pamangkin or kung anong role niya. Kayo mga Kadabarkads, mga Kamegrap, kung sakaling isasali si Amber bilang part ng EB Lenten Special, anong gusto niyo sa tingin niyo magiging magiging role niya, no? Si Atasha daw, bakit daw di kasali? Ilang beses na namin sinasabi yan, sinabi na ni Dars TV yan, sinabi ko na rin sa mga vlog ko yan na magiging busy siya sa mga projects niya outside Itbulaga, no? Kagaya niyon, magkakaroon ng Pinoy adaptation ng Bad Genius kung saan isa siya sa mga gaganap na lead role or lead characters doon sa Bad Genius. So talagang kailangan niyang paghandaan yung role kasi Pinoy adaptation to, Thailand, hindi to basta-basta project. Ito ay Thailand drama, ito ay top rating, ito ay best-selling Thailand series or Thailand movie. So, kailangan nilang galingan dito kasi Thailand to eh. Ina-anticipate to ng mga nanood ng original na Bad Genius na talagang mas gagalingan pa nila sa Pinoy version. So yan lang natin, bigyan na natin kay Atasha tong break na to. Ibigay na natin kay Atasha yung at wag na tayong magalit. Wag na tayong magalit sa kung wag na tayong sumama ang loob or wag na tayong magtampo sa TBJ Productions kung hindi man siya kasali. Intindi na lang natin. Respetuhin na lang natin na kung ano man yung
anong desisyon ni Atasha kung kaya reason kaya hindi siya makapag-host ng Eat Bulaga or hindi siya makasali sa Lenten Special. Alam niyo na yung reason because tambak na siya ng project, kaliwat ka ng project po sa labas ng show. Okay? Pero si Amber, hindi ko matatanggap na hindi siya kasali sa EB Lenten Special. Sana makasali pa rin siya. Yeah. So, sana matalo yung mahilig magsabi na kayo ang bida dito. Gagawin lang puppet yan. Kayo ang bida dito. Ano yan? Si ano yan? Si ano, okay, si Wiggy Boy. Okay. Sana. Wala eh. Ano na siya eh, ang sa pagkaka, ano ko, based sa survey, number 4 daw siya sa survey. Number 4 daw si Kuya Will sa survey. Kasi kasi ito sana kasama si Amber, iiyak si Sir Andoy nga. Hindi ako kasi naniniwala din ako kay Amber kasi nakita ko naman yung kanyang talent sa acting talagang sa first take pa lang. First take pa lang talagang umiiyak na talaga siya dun sa eksena. So, I think kaya naman niya to kasi kung nagawa si Aiza nga sumabak agad sa Lenten Special, ano pa lang, 5 years old pa lang. Si Raisa May. Raisa May, maliit pa lang, sumasabak na sa Lenten Special. So, why not Amber, di ba? Saka magaling talaga mag-acting yung bata eh. Magaling siyang mag-drive ng emotion ng mga manonood. So, pag kinailangan ng eksena, talagang iyak siya eh. First take pa lang. So, sana mga ano niya to, sana isama siya dito. Okay. Kawawa yung ikaw yung bida dito, tuto na lang i-manage niya, partnership niya kay MVP at kay Manny Villar. Kuya Will, number 4 sa survey, wala pa yan plataforma eh. Pasok. Anong gagawin niya? So, di bali, kung makapasok man siya sa Senado, dyan naman si Tito Sen para tulungan siya na kung paano gumawa ng batas. Sana may Holy Week coverage ng Trending Central para sa iba pang update situation. Hindi pa ako sure kung may magkakaroon ng coverage si Trending Central, kami Trending Central. Pero isa lang ang sure na kami ay makakasama yun sa election special, sa election coverage. Magkakaroon po kami ng election coverage. Ako po at saka si Trending Central, magkasama po kaming magko-coverage ng election. Pero yung Holy Week special, hindi pa po. Holy Week coverage, hindi pa po namin sure. Ayun yan kay Trending Central. Pero yung election coverage po, sure na yan, meron kami yan. Si Best Philippines, iiyak yan sa Lenten Special ng EB. Sana iiyak si Best Philippines sa Lenten Special. Di ba nga meron na siyang, di ba nagkaroon na nga siya ng drama nun? Tawa now, iyak later. Lagi naman siya umiiyak, di ba, everyday? Mula nung nagsara yung tahanang pinasara. Totoo ba pag nanalo si Tito Sen, pati si Robin magpapatulong? Lahat yan magpapatulong kay Tito Sen kasi si Tito Sen ang pinakamagaling gumawa ng batas dyan. Bukod kay Trillanes at kay Kiko Pangilinan. No? Siya talaga ang pinakamagaling. Si Tito Sen ay, take note, si Tito Sen ay naging Senate President. Naging Senate President din yan. Sana sure may Holy Week coverage tungkol sa traffic. Tatry natin magkaroon ng ano dyan. Kahit ipopost na lang natin dito. Di ba sa Jimmy Siete Palabras, yes. Tuwing 12:00 ng tanghali daw yun. Taon-taon naman yan, mayroon silang Siete Palabras sa kanila naman talaga yan. Sa Channel 5 meron nga din, meron silang meron silang misa, oo. Nagpapalabas sila ng Passion of Christ. Alam ko sa Passion of Christ yung the last time. Sa ABS-CBN ng Seven Last Words. Yes. Pero yung Holy Week kasi, gamitin natin yung time para gamitin natin yung time na yan para makapag-reflect tayo ng mga nangyayari sa buhay natin. Gamitin natin yan para makapag-reflect tayo.
tungkol sa buhay natin, no? 5 palabras. Wala namang gano'n, wala namang gano'n. 7 last words 'yan ni Jesus Christ. So, hindi mo puwedeng bawasan 'yan, hindi mo puwedeng dagdagan 'yan. Yan talaga ay 7 last words. Yan ay nasusulat sa Bible po. Mm. Bisita iglesia kami after Holy Week, oo. Dami namang komedyante ni si Tito dati namang komedyante si Tito Sen para natuto din gumawa ng batas. So, why not, 'di ba? Malay mo, 'pag natuto si Willie sa ano, halimbawa natuto si Willie gumawa ng batas, eh di alam na niya kung anong batas ang ano, nakakatulong. Kasi yung ang nasa puso niya talaga yung mga mahihirap na ano, na tinutulungan niya dati sa Wawawi hanggang Will to Win. So, ang parang naisip niya kaya nga siya tumatakbo sa Senado dahil para makatulong din siya sa mga mahihirap at kung matuto man siyang gumawa ng batas, eh alam na niya sa isip na niya yung top priority niya is mga mahihirap. Pag gumawa siya ng batas, ito tungkol sa mga mahihirap para maka-benefit sa mga mahihirap, 'no. Hmm. At saka may mga ano naman 'yan, kung bukod sa pagiging senador mo, meron ka din ano, puwede ka rin maging part ng isang Blue Ribbon or isang committee na specifically para dun sa gano'ng klase ng concern. Halimbawa, sa food industry, agriculture, puwede ka rin sa sports, puwede ka rin sa mga infrastructure, 'di ba? Committee on Infrastructure, puwede ka dun. Kung ikaw ay senador, puwede mong hawakan yung ano na yun, committee na yun. So, hindi lang basta siya senador, hindi ka lang basta gumagawa ng batas, puwede ka maging part ng committee, 'no, ng isang committee. Depende kung ano yung gusto mong i-focus, kung anong klase ng industry yung gusto mong i-focus. Yun yung observation ko. 'Di ba yung GMA may hawak na right ng Ten Commandments? Yes, oo. Ibig sabihin si Ipe if makapasok, 3 tutulungan ni Tito Sen, grabe, oh. Oh, puwede naman 'yan, kaya naman ni Tito Sen 'yan. Tuturuan naman ni Tito Sen, lahat 'yan magpapaturo kay Tito Sen. The Bible sa ABS-CBN ngayon, kinuha ng GMA, okey. Sa ano, sa Channel 5 naman, Passion of Christ ang alam ko, pinapalabas nila diyan mga kuwento ni ano, yung si Mel Gibson na gumanap na Jesus Christ, yun. Pinalabas nila yun. Tapos yung kuwento ni David, kuwento ni Moises, kuwento ni ano, kuwento ni Paul, Apostol Paul. Sa ano, magandang manood kayo sa ano, sa Light TV, sa Zoe TV. Oo, channel 33. Kasi doon talaga lahat ng Christian shows nandoon. Kasi 'di ba 'di ba Zoe TV? Zoe, 'di ba may Channel 11 sila, may A2C. Meron pa silang isang channel, yung Channel 33, yung Light TV. Yun talaga puro doon nila sinalpak lahat ng ano nila, lahat ng Christian shows nila. Okay. So yun lang, sa Zoe TV kayo manood, 'wag sa SMNI kasi alam mo na naman, SMNI wala namang ibang bida dun kundi si Kibuloy. Huwag kayo dun kasi ano yun, doctrine nila yun, eh. Maganda rin naman sa GMA kasi 'pag Holy Week, marami talaga silang palabas na pang-Christian. Mula pa yun noon pa yan. Usually Ten Commandments nasa kanila lagi. Yung Tanikala series ng CBN Asia sa GMA din yun. 'Pag Sabado, usually Sabado yun Black Saturday nila pinapalabas yun. Usually ang bida dun si Connie. Ang lumalabas dun si Connie Reyes lagi ang gumaganap, eh. Isa sa mga yung ginagawa ni Connie na drama, eh, sa Tanikala. Pero minsan nag-i-invite din sila ng mga ano, kumukuha din sila ng mga talent from GMA, mga actress from GMA. Makikita din natin si ano, si
Sino ba yung kilalang artista? Basta may GMA artist doon, si ano, alam ko si Dennis Trillo yun, pero alam ko Dennis Trillo gumawa din ng Holy Week special pero sa APT Entertainment yun niya ginawa, no? Walang problema sa GMA kung GMA usually marami silang Christian shows. Uh, Mas marami silang Christian shows kaysa sa iba pang mga channel. Bukod sa Channel 13 yan talaga nagpapalabas sila diyan ng naalala ko noon si Pastor Louie Santos, yun pinapalabas nila yan dati. Mm. Wala ng Zoe TV ngayon pinagsama ABS-CBN? Hindi, John Kevin, ang Zoe TV dalawa ang channel niyan. Para sa kaalaman ng lahat, dalawa ang channel ng Zoe TV. Yung isa A to Z Channel 11. Bukod diyan sa Channel 11, meron silang ginawang isa pang channel, Channel 33. Ang Channel 33 po, yan sa Zoe din yan. Ang tawag nila ay Light Network. APT Entertainment, meron sila dati Lenten Special, usually si Dennis Trillo ang kinukuha nilang actor diyan, kinukuha nilang bida diyan. Oo. Kami si Mike Abe panahon Oxpa sila ng SMNI. Oo, alam ko lumayas siya diyan sa SMNI dahil kay Kibuloy. Di sila nagkasundo. Oo. Bakit may regular programming sa Net25 pag Holy Week? Kasi po dahil nga po Net25 is may-ari po niyan Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po hindi naniniwala sa Holy Week. Hindi po sila naniniwala sa Semana Santa. Dahil po para sa kanila po iba pong hindi po para sa kanila po si Jesus Christ po ay hindi po ay isang tao lang. Yun po yung pagkakalam ko. Jesus Christ po isang tao lang para sa kanila. Yun yung sa kanilang doktrina, yun according sa doktrina nila. So, yun sa mga taga-INC. So, ginagalang natin kung yan ang paniniwala nila, wala tayong magagawa diyan, no? Pero yun yung reason kaya po hindi sila nag-observe ng Holy Week at regular programming pa rin sila. Kung magtataka kayo kung bakit ganun pa rin ang program nila kahit Holy Week, regular programming sila, it's because dahil po sa paniniwala na yun. Yung may-ari po kasi ng Net25 is INC po. So, wag na kayong magtaka kung bakit pag sa DM95.5, sa 95.5 po, wala ring ganung celebration. Wala rin pong ganung observation. Regular programming pa rin sila. Yung istasyon ng UNTV puro Eli Soriano. Pinapakita. Oo. Oo, kasi yun lang naman ang yun lang naman kasi nga dating sila may-ari nun eh. Sila may-ari ng UNTV. Si Daniel Rason. Si Daniel Rason na ngayon kasi wala na si Brother Eli. Yung All TV wala na. All TV wala silang palabas. So, yun. Usually ang mga may palabas lang pag Holy Week si Channel 7, Channel 2. Channel 7, Channel 2 ABS-CBN. Zoe, IBC 13. Tsaka Channel 5 kung meron din. Minsan meron. Oo. Minsan meron, minsan wala sa Channel 5. Oo. Pero usually 7, 13, Channel 9, tsaka Channel 11. Yan. Tanong po, Senator Mark Gamboa, guys, favor paki-translate sa Tagalog. I'm not a Filipino for nothing. Hindi ako Pilipino for nothing. Depende, marami naman kasi ibig sabihin yan. Marami na ibig sabihin yan kung I'm not a Filipino for nothing. Pwedeng hindi ka Pilipino dahil Pilipino ka dahil pinaglalaban mo Pilipinas, ganun. Dahil ikaw ay law-abiding citizen. Pwedeng Pilipino ka dahil pinagmamalaki mo maging yung kultura natin. Depende yan sa paniniwala mo. Okay, so last na lang guys, huli na lang, last na lang basa na lang ako last na lang ng mga comment, tapos mag-out na tayo.
Okay. So nga pala, happy birthday at mga binabati kung napanood niyo yung sa ano 'no, napanood niyo yung sa Showtime kanina may ano, meron silang bagong segment yung parang perya, Showtime perya daw, oo. Naalala ko tuloy yung Itbulaga dati merong It's Perya Time. Mm. At saka wag yung mga nagtataka bakit wala yung Itbulaga sa Star Awards, wag kayong malungkot kasi part na sila ng Hall of Famer. Oh, part na sila ng Hall of Famer. Kasama nila diyan MMK, Bubble Gang, ASAP, Boy Abunda, Eyewitness. Yan yung mga Hall of Famers. So yun lang, last comment na lang guys. Salamat po Sir LM. Yan, maraming salamat din. Sa perya daw sabi ng iba. Okay, yun lang. Naalala mo ba yung time show? Happy Time? Oo, yun yung kay Anjo, tsaka kay Jano. Hindi naman nagtagal. Letters and Music ang pinalit. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanood sa atin ngayong live stream. Yun lang ang so congratulations kay Bossing Vic Soto, Best Male TV Host para sa Eat Bulaga. Congratulations. At sa mga okay, so ito may bagong balita, kakapasok lang na balita. Binulabog daw ng bomb threat ang Office of the Vice President. Ito iba galing sa Abante News Online. Ayon sa Office of the Vice President, nagdulot ito ng biglaang pagkaantala ng kanilang mga operations itong hapon ng Lunes, March 24. Agad namang nilikas ang kanilang mga tauhan sa isang ligtas na lugar sa Robinsons, Cybergate Plaza sa Mandaluyong City. Magkatapos makatanggap ng ang isang kawani ng text messages na naglalaman ng naturang banta. So, yun. Yun yung yun yung kakapasok lang na balita, and also ah yun, nakikiano kami yung nakikibalita rin tayo sa nangyari dun sa ano. Ay, ito. ah Ay, wala na pala, okay na. Okay na pala 'to. Oh, so ngayon 'to yung mga yung mga restaurant nag-start na silang mag-serve ng mga non-meat na food 'no. Oh, kagaya nito, mayroon na ang sino-serve na lang nila vegetables tsaka fish fillet. Ayan, fish fillet yan. Ayan, fish fillet. So, ayan. Salamat guys. Ayun, yun lang. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanood sa atin ngayong live stream na to at overtime na tayo. Dapat it's already 10:44 PM. Thank you so much Angela De Los Santos. Bye-bye. See you next live. Yan, salamat po. Maraming salamat sa inyong suporta, and don't forget to follow me on all social media, and don't forget to visit our website www.lmtvdigital.com. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa LMTV Digital. Again, this is LM. See you on the next live stream, and ingat kayo palagi. Replay tayo mamaya sa YouTube channel ng LMTV Digital. So make sure to subscribe to our YouTube channel as well. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi and stay safe. Good night. Bye-bye.